Mga kapatid, nais kong dalhin sa inyo ang mensahe na pinamagatang giving as worship. Ang pagbibigay bilang pagsamba. Kasi minsan, ang pagbibigay natin parang muscle memory na lamang. Like, pinagawa natin, kaya tayo nagbibigay. Pero, higit pa po dyan, ang pagbibigay po pala ay pagsamba, mga kapatid. At sa ating pagsamba, mga minamahal, mayroong Diyos na hindi nagpapago, na kaya tayong gantihan ng ating po mga ginagawa para sa Kanya. Katulad ng mensahe kanina ng ating pastority, hindi po nagbabago ang Diyos. Ang standard ng Panginoon hindi po nagbabago. The Word of God will never change. And that is biblical. Mga minamahal, if you have your Bible, please open with me in the book of Romans chapter 12, verse 1. Very, very familiar verse. The Bible said, mga kapatid, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. You know, offering is giving. When you offer, you give. Hallelujah. Holy and pleasing to God. It is not just giving, but it must also a holy kind of giving. Pleasing unto the Lord. Look at this. This is your true and proper worship. So nabanggit po ang pagsamba sa pagbibigay. Sa Tagalog, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Hallelujah! Naialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalulugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Mga kapatid, giving is a spiritual act of worship that reflects our love, trust, and reverence for God. For me, giving is a tangible action. Hallelujah! Yung nakikita talaga yan. Sapagkat ang sinipuri nyo, once you give your time, your ability, your wealth to God, yan po ay nakikita. Nakikita po yan. Kapag umaattend tayo sa church, nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon. And our time for God is not wasted. Kapag tumutugtog kayo ng people, worship team, kapag kumakanta kayo, nagpipresent kayo, gumagawa kayo ng PowerPoint, you give your talents to God, and that is worship. Kapag sumasama tayo sa gawain, sa Bible study, para sa gawain, sa ating mga kapatid, di ba, pumupunta tayo katulad ng mobile fellowship ng mga nanays and tatays, ng youth fellowship, we give our support in the ministry of Christ. Kapag nagbibigay tayo ng tithes and offerings, binibigay natin sa Diyos ang para sa Panginoon. Tangible. Nakikita po yan, mga kapatid. Lahat ng bagay na ito are all acts of worship sapagkat ibibigay po natin ito sa Panginoon. Pero mahirap pong magbigay pag hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka nagbibigay. Dapat alam mo, mga kapatid. Now, the very foundation of giving is the truth that God owns everything. Ito po yung message si Pastor Ricky kahapon sa amin mga nanay at tatay. God owns everything. Yan po ang sabi ng Bible. And that is biblical. Psalm 24 verse 1 says, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all its people belong to Him. Ang buong daigdig at ang lupa, o ang lahat ng naroon sa lupa, ang may-ari ay ang Panginoon. The natural resources, sabi ko nga, kahapon, sa Bible study, ang lupa, ang hangin, ang tubig, ang araw, galing yan sa Diyos. Kaya napaka-unfair
na wala man lang tayong binibigay sa Panginoon. It's so unfair. Sa malalim po talaga, pag-unawa sa pagbibigay. It's so unfair. Na sa kabila mga kapatid na paglabas natin may araw, na kailangan ng ating katawan. Bagamat ang tubig may bayad. Pero mga kapatid, kung walang tubig, kahit may pera ka, walang talaga ang pera. Maging ang ating buhay, ang may-ari nito ay ang Diyos. Kaya nga, bawal natin pakialaman dito, huwag natin itong dapat tapusin. Because, hindi iyon, hindi akin ito. Kaya, hindi yun sinasabi ng Biblia, tamang patayin mo ang iyong apo. Dahil hindi iyon. Ang pagbibigay sulit kanyan sa Diyos. That is the principle, the foundation of giving. We must know, you must know, that God owns everything. You know, when Abraham offered Isaac to God, Abraham demonstrated the best act of worship. If you're going to read the book of Genesis chapter 22, diyan lumabas ang salitang pagsamba nang ialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Walang gitara, walang awitan, pag-alay, pagbibigay ng buhay. Tinawag ni Diyos. Hallelujah! Ibinigay ni Abraham ang hiningi ng Diyos kahit mahirap sa kanya. That is sacrifice of worship. Kaya nga kahit may mga problema tayo, kahit walang-wala tayo, alam ko may mga kapatiran dito nakaranas kahit walang-wala, pero piliin na pumunta sa church. Kahit alam niya na kailangan siya sa trabaho, pero alam niya dapat ibigay ang isang araw sa Panginoon, mas pinili niya na ibigay ang para sa Panginoon. I believe na naranasan po natin lahat. Napakahalaga po mga kapatid ang pagpili natin. Yung para sa Panginoon ay dapat ibigay. Dapat sinisika po natin yan. Dahil kung wala ang Diyos, mahirap po. Wala pong saysay ang buhay ko, wala ang Diyos, mga kapatid. Maybe sa buhay na ito pwede ka magmalaki dahil meron ka. Pero hindi ito ang katapusan ng programa ng church. Hindi ito ang katapusan ng programa ng mananampalataya. Hindi ito ang katapusan ng programa, mga kapatid, ng Diyos para sa atin. Hindi pa tapos ang programa ng Diyos para sa puso natin. That is why when you give, like, halimbawa, your talents, your tithes, your offering, your time, do you see it as worship? Or just a duty? Kasi, nais kong sabihin po ito sa akin at sa ating lahat. That when you give your time to God, when you give your talents to God, when you give your offerings to God, God wants us to know that that is a kind of worship. Pero kung tinitingnan mo lamang yan as a duty, dapat kasi Sunday ngayon nakakahiya kay pastor, sigurado pong mapapagod ka at darating ang panahon, ikukumpara mo ang iyong sarili sa iba at sasabihin mo siya na. Pero kung tinitingnan mo yan bilang pagsamba sa Diyos, you invest. Ikaw po ay nagbibigay po ng kayamanan sa langit. Mas lalo kang lalakas, mas lalo kang magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, mas lalo mararanasan mo ang pagpapala ng Panginoon. Ang pagbibigay po hindi ito ipinapasa. Ito ay personal. Paul said,
in the book of 2 Corinthians 9:7, each one should give what he has decided in his heart to give. So hindi tayo pinipili, pero dapat. Hallelujah. Not out of regret or compulsion, for God loves a joyful, a cheerful giver. Di ba ang linaw naman, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat mas ibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. A very, very good principle of giving. Alam niyo kung bakit? Once you give with a cheerful heart, you will continuously give. Giving is not seasonal. Giving must be regular. Now, what is worship? I know you know this already, but just do it. Again, reiterate the meaning of worship. Worship is the expression of reverence and adoration for God. For God. For God. For God. Para sa Diyos. What is the condition of giving? That God owns everything. Hallelujah. Now, there are forms of worship. Singing and praise. That is why thank you, song leaders, for always guiding us. Thank you, musicians. Hallelujah. Tom, Lloyd, Jen, song leaders, marami kayo. Di ba isisingin? Kanina ba the praise and worship, the lack of singers? You know, when you sing to the Lord, you worship God. You worship Him. When you pray, kung kayo po ay nagkakaroon ng time for devotion, you worship the Lord. When you obey the Lord, the commandments of God, when you serve Him, ano man po ang ministry, kahit po taga-ayos ng ating pulpit, taga-hapit, taga-priest, priest, you worship Him. When you drive, para sa kapatid, you worship Him. That is giving. That is giving. Hallelujah. Giving is worship. Mga kapatid. Giving is worship. Everybody say amen. So, ano pa sa ang ibig sabihin dito? It means that giving honors God who made the heavens and the earth. The Bible said in the book of Proverbs 9, verse and 10, verse 8, honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your wealth. Sabi po yan. And with the first fruits of all your harvest, then your barns will be filled with plenty. Sabi po yung verse po na ito, please listen carefully. Honor the Lord, parangalan mo ang Diyos with your wealth, with the first fruits of all your harvest. Hindi lamang po ito tumutukoy sa isang magsasaka. Pag sinabi natin harvest, blessings na natatanggap po sa buhay. Ano man ang trabaho na binigay sa iyo ng Diyos, honor the Lord with your wealth. These verses, mga kapatid, emphasize the principle of giving. God the first and best, mga kapatid, must be given to Him. Hallelujah. Of what we have, rather than offering leftovers. Hindi lamang tira-tira, dapat pala ang para sa Panginoon. Because in biblical times, mga kapatid, in the Old Testament, first fruits referred to the initial portion of the harvest. Pag first fruit,
Grabe po ang kanilang mga kapatid na excitement, mga minamahal. Symbolizing gratitude and trust in God's provision. Kaya kami first fruit dahil pinalago ng Diyos ang negosyo mo, ang trabaho mo, yung mga tinanim. Kaya may first fruits. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng first fruits, mga kapatid, yung para sa Diyos muna bago ang iba. Yan po yun, dahil mayroong pangako po ang Panginoon. Hallelujah! Minsan kasi, marami na tayong iniisip na bilhin pag mayroong tayong pera, pero yung para sa Panginoon, mga kapatid, hindi pa natin man lang na itatabi. Advice ito ni Pastor. Mga kapatid, advice, mga minamahal. Although this is a command coming from the Lord, but as a pastor, sometimes nami-interpret po tayo pagdating po sa salapi. But I just wanted to tell you this, because giving is the source of blessing. Everybody say amen. Palagpakan po natin ang ating giving is a way to acknowledge God as the source of all blessings. Mga kapatid, sa iyo din naman po yan. Sa iyo yan, mga kapatid. When you give sa gawain ng Panginoon, God will give you plenty. Sabi niyo, aapaw sa Tagalog, dito tayo, aapaw ang iyong kamalig. Yes, kamalig. Hallelujah. Number 2 is giving reflects the heart. Sa pagbibigay po, mga kapatid, doon nakikita ang puso. At kagandahan po sa Diyos. Kahit maliit ang binibigay natin. Katumbas po yan ng malaki. In God's perspective, if God knows your heart is true and willing to give. Matthew 6:31 said, where your treasure is, there your heart will be also. So, our giving reveals what we truly value. Sapagkat kung saan naroon nga naman ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Tandaan natin na kung ibinigay natin ang ating puso sa kayamanan sa mundo, medyo lugi ka. Because things in this world are temporal. Hindi ko naman sinasabing, huwag tayo mga kapatid, karoon ng plano, ambisyon na lang na magkaroon. Go! Sapagkat lahat ng bagay na narito sa lupa, kung yan po ay pagkakaloob ng Panginoon sa ating. Those are blessings. Amen. Kung ako mga kapatid, ay kung kayo mga kapatid, nagpapakalain ng Panginoon at gawing milyonaryo, puri na Diyos. But we must be aware that money must be, ang tawag ko dito, must be a good, dapat, servant din sa atin. Sabihin, alipin din dapat siya na dapat hindi ang kayamanan ang magpapasunod sa atin. I hope you get what I mean. Kundi ikaw pa rin, ang magsisibing, mabuting katiwala, a good steward to the wealth that God is giving you. Yun po ang ibig sabihin. Ang tunay na kayamanan kasi sa mundong ito, as a pastor, yung talagang makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Because that is eternal eh. Yan naman po talaga. Walang hanggan po yan, mga kapatid. So, very clear that our giving reveals what we truly value. Kung nasaan ang mahalaga sa iyo, nandoon ka lagi. Di ba, kung mahalaga sa iyo po ang panunood, siyempre nasa harap ka lagi ng Netflix. Yun na. Kaya mo talaga maghapon nakaupo na. Totoo po yan, mga kapatid. Sapagkat pag hindi mo namamalayan, maghapon ka ng nanonood, dahil gusto mo ang pinanonood. Kung pagluluto ang gusto mo, di ba? Halos lahat ng buwan mo, kung ito ay mahilig sa Facebook, sigurado, recipes and cooking. It reflects, di ba? Nakikita po yan, mga minamahal. Kung basketball naman. Katulad, kung mga kapatid, sa Sunday, dapat silipin ko rin muna kung anong laro sa NBA. So, mayroon po kung sa kapatid nakakabit lagi intention. Di po ba?
Sa bagay, wala namang masama sa gusto po natin sa buhay. Dapat lang maging maingat po. Sapagkat, baka naman yung gusto mo, ay doon mo na ilalagay ang mahal. Again, God owns everything. Dapat nga lamang na naibibigay din natin higit sa lahat ang para sa Panginoon. That is my point, mga kapatid. Ako, passion ko ang basketball din. Bilang isang pastor, kahit medyo tumatanda na po, lagi kong binibigyan din ng panahon. Binavalue ko po ang basketball na isa sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Mga kapatid, ng kapangangatawan. Pero kung tumama ang basketball sa gawain ng Panginoon, sa gawain pa rin ako. Palagpakan natin ang ating mga gawain. Sama na sa palagpak para sa Panginoon. So, kung nasaan ka, iyon ang priority mo. Kaya kung nasa Bible study ka lagi, very clear naman. Kung nasa prayer meeting ka lagi, kung nasa worship service ka lagi, somehow, nandoon ang puso mo. Kung sa fellowship ka, parang nararanasan mo na kapag mga kapatid, kulang ka sa fellowship, nakakaramdam ka ng emptiness. Mayroon pong pangungusap din ng Diyos that you value fellowship. You value spiritual activities. Pero kung wala ka lang, siguro, sasabihin mo ang puso. Baka mali na ang direction. Yun naman po ang nakita natin dito sa second point that giving is faith. And the last one, mga kapatid, giving demonstrates faith. May sila naman po ito mga minahamahal na story. Once you give, you demonstrate your faith to God. Hallelujah. Kaya nga kahit ang pagbibigay, mga kapatid, naranasan niyo na po siguro na nawalan kayo, na itabi nyo na para sa Panginoon, pero hindi mo kaya isakripisyo. Hindi mo kaya buuin. Why? Para yan sa Panginoon. And that is faith. At marami po nagpapatotoo niya. Nung nagsakripisyo sila, tiniis nila, hindi nila kinompromise ang para sa Panginoon. Mga kapatid, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Mga kapatid, in the book of 2 Corinthians 9, 7, and 8, again, ulitin ko lamang, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Hallelujah! Ang pagbibigay ay hindi dapat nag-aalinlangan. Ang faith, hindi dapat nag-aalinlangan. Walang double-minded sa faith. Hallelujah! Walang double-minded sa faith. Once you want to show your faith, show it! If you have faith in God, then give! Like what Abraham did. Walang pagdadalawang isip na ibinigay niya si Isaac, mga kapatid. Sapagkat ang pananampalataya niya is solid. Hallelujah! Sa pagbibigay, according to Paul, decided, not reluctant. Yan ang faith. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, release it. And you will see the goodness of God in your life. May pangako ang Diyos. Hindi ko na nilagay dyan, mga kapatid, pero ang verse 8 po niyan, ang sabi ni Apostle Pablo, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. You see, sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan. Higit pa. Tama po yung sinabi. Mga kapatid, sa naman demand, you will have plenty. Higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ang ibang mga kapatid, kaya amin po ninyo ang nagiging problema rin sa mga young people pag hindi na ang kamayanan. Pag nakagagawa na sila sa ministry, akala nila marami na silang nagawa. Dami kong experience yan, kasabayan ko sa ministry. Nagiging mayabang, mga kapatid. Ang hindi nila alam, yung talento nilang yun, ay parte lamang po ng progress ng kanilang paglilingkod sa Panginoon upang mas lalo nilang makita ang tunay na kahulugan ng pagbibigay sa Panginoon. Dati kong kilala natin kasabayan sa ministry,
na para mga kapatid, pag nakapagbigay na sila sa Panginoon, ang iba pa nga po niyan, pag nakapagtugtog na, nasa labas na mga kapatid, hindi po tapos ang programa, ang servisyo. Sabi ko sa Panginoon, hindi ito ang nararapat. Sapagkat kahit walang mga tugtugan dito mga kapatid, hallelujah, sa ngalan ng pagsamba, kaya natin magpuri at pagkalooban ng Diyos ang pagpapala. But because we have the instruments, hallelujah, in everything you do, do it all for the glory of God. Hallelujah, hallelujah. Kung gusto natin na sumagana po ang ating mga ginagawa sa Panginoon, then continue to serve the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hallelujah. Giving in faith shows trust in God's provision. Pag nagbibigay kayo sa Panginoon, pag nagbibigay tayo sa Diyos, we have faith that God will provide. Like what, as I have said, Abraham did. Nagbigay siya, mga kapatid, ng kanyang pinakamamahal na anak. Nang po ninyo, grabe po ang mindset ni Abraham. Grabe ang faith ni Abraham na kaya ng Diyos ay palit ng wala sa kanya. Like Job. Naalala niyo yung Bible study natin last Friday? Ano sabi ng asawa? Job, kung ganyan ang katayuan mo, akala ko makadiyos ka. Bakit ganyan ang katayuan natin? Bakit nawalan tayo? Bakit may sakit ka? Ano sabi ng asawa ni Job? Magpapatuloy ka pa ba na maging mabuti sa Diyos? Magpapatuloy ka pa ba maging mabuti sa Diyos? Itakbil mo na ang Diyos. Mamatay ka na. Pero, giving is faith. Hallelujah. Pananampalataya po ang pagbibigay. Hindi po nabigo si Job, hindi nabigo si Abraham. Mga kapatid, let us also remember that Jesus gave Himself as the ultimate sacrifice to save the world. That is given. And we could see the impact of this kind of giving. Naabot po ako ng pagbibigay ng Panginoon. Inabot ako. Inabot ako ng biyaya ng Diyos. Inabot po dito sa Luzon. Hallelujah. Yung pagbibigay ng Diyos 2,000 years ago ng kanyang buhay. But that is the ultimate act of giving and worship. Grabe, kapatid. Maraming taong nabago dahil sa pagbibigay ng Panginoon ng kanyang buhay. Maraming pamilyang nabuo dahil sa pagbibigay ng Panginoon ng kanyang buhay sa Krus ng Kalbaryo. Mga taong pinagpala, mga kapatid. Mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos, huwag niyo pong panghinayangan ang naibibigay niyo sa Panginoon, whatever it is. Ibigay mo yan na kasama lagi ang puso at ang matatag na pananampalataya. Now, lastly, what are the practical application po, mga minamahal, ng pagbibigay? Number 1, give regularly. Set aside a portion of your income as an act of worship. Yes, that is biblical. 1 Corinthians 16. Sabi niyo, Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, magtabi na kayo yung para sa Panginoon. Siguro, sa tingin ni Apostol Pablo, may nilatan din kayo. Bakit sometimes nagigilty pa kayo. Diba? So, ibigay nyo. Regularly, not seasonal. Number 2, give sacrificially. Go beyond convenience. Hindi lang yung lagi kang masaya, lagi kang napapapurihan, kaya naglilingkod ka. Paano kung makaligtaan ka? Paano kung mapagsabihan ka? Hindi ka na maglilingkod. Hindi ka na magbibigay para sa Panginoon. Give sacrificial. You know, David said,
I will not offer anything to God that cost me nothing. Number 3, give cheerfully. That is one of the best applications. Not out of compulsion, but with joy. With joy. Hallelujah. And lastly, give purposefully. Dapat may purpose. Support the church. Support the missions, the poor. Yan po ay ginagawa ng church natin, mga kapatid. We have already 15 outreaches. Ayun niyo bang makita sa pagtanda natin ang mga anak natin ay meron ng church? Yung pagpapagal ninyo, yung pagbibigay ninyo, hindi na po tayo na mahihirapan para ituro sa mga bata ko, pupuli, pagsamba sa Panginoon. Sa Bulotaos, grabe po ang support ng mga kapatiran sa gawain. At grabe po ang naging impact ng Church ng Jerusalem sa buong mundo. Kaya mga minamahal, nais ng Lord tayo na ay magkaroon ng napakataas na pagpapahalaga sa pagbibigay. Because giving is worship. Amen. Not just giving us worship. It's a direct meaning of the importance of giving. Giving is worship. Kaya sa akin po pagkatapos, mga minamahal, giving is not just about money. It is about the heart, trust, and worship. So let us continue to examine our giving. Is it worshipful? Is it joyful? Is it sacrificial? Mga kapatid. But you know, again, Paul said, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, because this is your spiritual act of worship. Magandang umaga po, pagpalaan po tayo ng ating Diyos. Tayo po tayo lahat sa pangalan po ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras po na ito, mga kapatid, let us meditate the words of God in a minute, mga kapatid. Let us give thanks unto the Lord. Say something to God. Hallelujah. I know, narito tayong lahat, mga kapatid, because we want to give our time to God. Hindi po kayo nagkakamali. God knows your presence here. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. Hallelujah. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa oras po na ito sa natapos namin gawain. Salamat po, God, sa lahat. Panginoon, na ginamit po. Wala ba? Panginoon, sa unang pagkakutan sa pagkatapos namin. Lord, please bless all of us here. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng mga kapatiran, sa kanilang mga suporta at tulong.
sa mga nanay at tatay, Panginoon, sa kanilang ministry, sa mga kabataan, Panginoon, salamat po sa buhay po nila. Hallelujah. Sa division din, Panginoon, kapag nasa kabataan pa lang, willing to serve, willing to give their lives to your ministry. Bless them, Lord. Sa mga kids, Lord, sa church, palaan mo rin po kami. Sa bawat pamilya ng iglesia, Lord. Hallelujah. Sa amin na humang gagawa kami, Lord. Pagpalaan mo kami, Diyos. Amen. Samahan mo po kami. Tulungan mo rin po kami na magampanan po namin ang mga tungkulin. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa isang napakagandang umaga na binigay mo po sa amin. Thank you, Lord. Salamat po sa biyaya ng pag-ibig ko, sa buhay, sa trabaho, Lord. sa ministeryo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, O Diyos. At dinadalangin na rin po namin, Panginoon, sa oras po nito. Ang patuloy na paggabay mo, Panginoon, sa kampanya ng Mr. Melanie Rodriguez sa Diyos. Dalangin ko, Panginoon, ang pagkilos mo, O God, Yes, God. sa pamilya ng aming kapatid po nito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy, O God, ng paggabay mo sa family ni Sister Eddie, especially sa buhay ng Tatay Julia. Hallelujah. Lord, Lord. nasa kamay mo ang lahat, tulad ng mensahe, Panginoon. Maging ang aming buhay ay hawak mo. Yes, Lord. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Amen. Again, ang darating na BPS pa ng ibang lokal na iglesia, ang anniversary ng Mindoro at ng Quezon City. Salamat, Panginoon. Lord, thank you so much for this wonderful day that you have given us. Lord, we praise you, we magnify your Yes, name. Lord. And to you alone, Lord Jesus Christ, we give back all the glory, honor, and praise. For thine is the kingdom, power, and honor. In Jesus' name, amen.